Hoy bata, anong ginagawa mo? Alam mo bang bawal yan? Wala lang po ito, balan na dyan ng dagat. Hindi ganun kadali yan. Ang dagat ay pinagkukunan natin ng pagkain. Ang isda ay nasasaktan dahil sa mga basura mo. Tingnan mo yung mga plastic na yan. Ang kakalat, ang dumi pagtingnan. Eh ano naman, marami naman dyan dagat. Hindi ganun kadali yan. Ang dagat ay pinagkukunan natin ng pagkain. Kailangan nating alagaan ang ating kapaligiran. Kung patuloy mong gagawin yan, mawawalan tayo ng isda. Mawawalan tayo ng hanap buhay. Bahala ka na nga dyan. Ay naku, wala tayong nakuha sa loob ng kalahating araw. E paano ba naman? Napakarami na ng dagat dito sa populasyon. Puro na lang basura at polusyon. Dapat na siguro tayong lumapit sa opisina ng barangay para mabigyan na itong ng solusyon. Tayo lang din naman mahihirapan kapag wala na tayong nahuling isda. Tara, punta na tayo sa barangay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Kaptong. Nandito tayo para talakayin ang lumalalang problema sa populasyon. Manong kanon, maaari mo bang ibahagi ang iyong karanasan? Opo, Kapitan. Araw-araw nakita ko ang mga bata at iba pang mamayan dito sa poblasyon na nagtatapon ng basura sa dagat. Nakakalungkot isipin na dahil sa kanila, nagkasakit ang mga isda at nababawasan ang ating lilig. Tama po si Mang Kanon. Ang polusyon sa dagat ay malaking epekto sa marine ecosystem. Ang mga plastic lalo na ay nagiging sanhi sa pagkamatay ng mga hayop sa dagat. Nakain nila ito o kaya naman ay nasasakal sila. Ang mga plastic ay hindi agad nasisira. Nanatili ito sa dagat ng maraming taon at nakasama sa mga isda at iba pang mga nilalang sa dagat. Kailangan natin magtulungan para maprotektahan ang ating mga karagatan. Sa makatuwid, magpapatupad tayo ng programa para sa pagtatapon ng basura. Magkakaroon tayo ng basurahan sa paligid ng baybayin. Bigit, sana may nautunan ka sa mga nalaman mo ngayon. Opo, Kapitan. Pauman din. Salamat ka. Salamat po.